Sa mga naghahanap ng kalutasan sa kanilang problema, sakit, karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan, makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tinig sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 5 hanggang 6 ng umaga dito sa FB Live. Tinig sa Itaas. Okay, magandang umaga po sa ating lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah, glory to Jesus. Isang pinagpalang araw, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah! Ayan, batiin po natin kagad ng ating mga kapatid dyan. Kumusta po kayo dyan? Magandang umaga, isang araw na pinagpala. Let us welcome the Holy Spirit. Welcome sa araw ng Martes na blessed na blessed. Magandang umaga po sa ating mga kapatid kay Sister Bernadette Ramos, kay Ana Daisy Caspillo, Nanay Julieta sa Pigao. Magandang umaga sa ating lahat dyan kay Ana Daisy Caspillo. Ayan, sa ating po mga kapatid na magang nanonood, kay Ate Lorna Lambong, kay Gina Riales, ang aking kabag-anak mula sa Lucban, Quezon, kay Brother Randy sa Pigao. I am blessed. Let us proclaim and declare the goodness of God sa ating mga buhay. Kay Ate Nelly sa Pigao, magandang umaga, mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Isang araw ng Martes na punong-puno ng pasasalamat dahil sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Good morning po kay Ate Carol mula sa Muñoz, Nueva Ecija, kay Ate Carol Herrera, at syempre kay Ate Shirley Arocena mula sa Barangay Tondod, San Jose City, at kay Pastora Marieta Masiklat. Hallelujah! At sa itaas pagtawag niya. Blessed morning sa ating lahat yan, mga kapatid sa Panginoon. At syempre, wag natin kalilimutan pasalamatan ng Panginoong Diyos sa umagang ito. Sa pagmulat pa lang ng ating mata, ang daming favor and blessing. Kay Ate Darlene Cardona mula sa Tondod, San Jose City. Kay Ate Telma Libril na patuloy na nanonood at sumusubabay. Kay Brother Sam Soto mula sa Canada. Mapagpalang umaga sa ating lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon, at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating pong programang Tinig sa Itaas. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos. Blessed morning, maging kay Kapitana Marilo Ramos mula sa Lupao, Nueva Ecija. Magandang umaga kay Tatay Rupino. At kay Brother Louie, kumusta Brother Louie Carino ng Tarlac? At kay Sister Sandra Yamaguchi, magandang umaga po. At kay Mr. and Mrs. Daryl Tomas, Myra Tomas. At siyempre mula sa United Kingdom, magandang umaga po dyan kay Sister Lydia Luner. Bless na bless ang araw ng Martes. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Tinig sa itaas pagtawag. Good morning kay Pastora Grace Libril ng Lupao, Nueva Ecija. Bless na bless. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos. Tinig sa itaas pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay. Isa na namang exciting na araw para po sa ating lahat dyan. Ay, good morning sa ating pong mula sa Air Force, kay Brother Franz Lee sa ating mula sa Philippine Air Force. Hallelujah! Isa na namang mainit na talakayan ng umagang ito, ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid. At siyempre, bakit ko po sinasabing palaging mainit ang usapin? Ito po'y salita ng Diyos. Hallelujah! Nag-aapoy sa ating mga puso
Hallelujah! At mula sa trono ng Diyos na buhay. Good morning, Brother Danny Sapigaw. Oy, kumusta po, Brother Jericho Gayod and family? Hallelujah! Glory to Jesus! Welcome, welcome sa ating lahat ng mga kapatid dyan na talaga namang walang kasawa-sawang nanonood at sumusubaybay po dyan. At syempre kay Ate Sharon Dibi Nagrasya. Sikat may dalang pag-asa, buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Tayo po isa lang sa diyan mananalangin at magpapasalamat. Good morning, Ate Pem Hison. Siyempre, huwag niyo natin kakalimutan bago tayo bumabati sa mga kapatid po natin sa Panginoon dyan, sa mga kapwa manggagawa, kapwa mananampalataya at mga tagasunod ni Kristo, at sa mga naghahanap ng ika nga po ay salita ng Panginoon. Hallelujah! Lagi natin papasalamatan ng Panginoon. Siyempre, babating kaagad natin. Good morning, Jesus! At sa pagmulat ng mata, victory! Ayan, lagi natin papaimbabawin ito, mangibabaw sa ating mga labi ang tagumpay kahit anong pang problema pinagdadaanan po natin. From Maribelas, Bataan, good morning, Sister Renalyn Nolasco. Kumusta po kayo dyan sa mga taga Maribelas, Bataan? Ay, tuwing umaga, magandang balita ang salita ng Diyos. Tumawag ka at manalangin, siya rin nakikinig sa atin, tayo ay kanya. At syempre po mula sa Maria Aurora kay Sister Susette Ogian, magandang umaga kay Pastora Elizabeth Bautista. Okay, sila sandali po tayo po yung mananalangin na mamaya na po natin pagpapatuloy ang pagbati sa ating mga kapatid. Salitang buhay sa puso. Tayo ay magpapasalamat sa Diyos. Araw-araw tayo ay humihinga. Araw-araw nararanasan natin ang masaganang biyaya ng Diyos. Araw-araw nakakasumpong tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Pagpalang araw po kay Kagawad Josephine Soto mula sa Barangay San Francisco, Llanera. Siyempre sa Nueva Ecija po yan. Pasalamatan kaagad natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming pong salamat sa umagang ito. Muli mo na naman kaming binigyan ng buhay at nakakasumpong kami ng masaganang biyaya sa pagmulat pa lamang ng aming mga mata, Panginoon, ay nararanasan na namin ang dakila mong pag-ibig na ipinapadama sa amin sa bawat araw. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. At tunay nga po, Ama, na kung wala ka sa buhay namin, wala po kaming magagawa. Lahat ng meron kami ay utang namin sa iyo, Panginoon. Mga pagpapalang amin tinatanggap ay sa inyo po nagmumula. Anumang kalakasan kung bakit namin nagagawa ang lahat, ito'y dahil sa lakas na ipinagkakaloob mo, dahil sa karunungang ibinibigay mo, dahil sa hanging aming nalalanghap at hiningang ipinagkakaloob mo upang kami magpatuloy na mabuhay sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, kung ano man ang mga kasalanan pa namin na nagagawa sa isip, sa salita, Panginoon, ay inilalapit namin at idinudulog po namin sa inyong makapangyarihang pangalan. Patawarin po ninyo kami at linisin ng iyong banal na dugo ano man ang aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at dalangin namin na patuloy mo po kaming gabayan at patnubayan, lalo na po ang iyong mga anak na naririto ngayong umaga. Marami pong salamat, O Diyos. Huwag mo silang pababayaan ano man ang kanilang nararamdaman, ano man mga emosyon na meron sa buhay, O Diyos. Ikaw ang aming kalutasan, ikaw ang aming kasagutan, ikaw ang aming kailangan, Panginoon. Wala nang iba pa kaming dapat pagkatiwalaan kundi ang aming Panginoong Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, glory to God. At winawalang kapangyarihan namin sa buhay namin ang mga gawa ng diablo, Panginoon, sapagat ito po ang iyong pangako. Hallelujah. Resist the devil and the devil will flee from us, O God. In the name of Jesus. At hallelujah, anumang mga sakit karamdaman na nagnanais pumasok sa buhay namin ay pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. Anumang kahirapan ng buhay ay pinuputol namin sa pangalan ni Jesus, sapagkat sa pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan. Tunay nga po, Diyos, na pinagkakatiwala namin maging ang aming mga mahal na bansa at maging ang aming mga pangulo, ang mga opisyalis ng aming bansa ay patuloy naming itinatas at idinadalangin sa iyo, dakilang Ama, na hallelujah, pangunahan mo po sila at wag mo po silang pababayaan, bigyan ng karunungan at higit sa lahat, makilala ka sa malalim at bibyang kaparaanan, Panginoon. Maging ang mga kapwa manggagawa na naririto ngayon, Panginoong Diyos, na sumusubaybay at nakikinig, Panginoon, dalangin namin ang pagkakaisa namin sa Espiritu, Panginoon, at sa mga gawaing makalangit. At dalangin namin siyempre yung mga nagtatrabaho po, Panginoon, manggagawa mo, Panginoon, patuloy na maranasan nila ang pagdaloy ng iyong anointing sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon.
Ikaw lamang ang siyang maparangalan, ikaw lamang ang siyang maitaas. Ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos na buhay. Amen and Amen. Ay, kumusta Brother JP at kaya sa aking kamag-anak mula sa Rian, Batangas kay Rolando Johnson. At good morning Pastor Marlo Gaco, maraming salamat po. At kay Pastora Emily Villan mula sa Baguio City. At syempre mga taga-ritong mangilan-ngilan. Good morning Sister Melanie Olarte. Ay, pinagpalang anak ng Diyos na napakaganda po na pag-uusapan po natin dyan. Oy, ang aking mahal na tita mula sa Laguna, Tita Josel Tolentino, ayan, mga lahin po ng mga tidon. Maraming salamat, tita. Marami na po kamag-anak na nanonood po dito sa ating pong programa. Maraming salamat sa aking mga kamag-anak. Ay, welcome po paalala ko po, welcome po doon sa mga taga... Uy, meron nang nanonood sa atin mula sa Cyprus. Grabe talaga ang Diyos. Ibang klase talaga ang Panginoon. Marami na pong nanonood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang ang itinataas lamang ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ay, good morning Brother Mike Katura. Mapagpalang umaga po. Okay, bago po tayo bumati, siyempre uunahin natin palagi ang salita ng Panginoon Diyos. Isa na namang mainit, makabuluhang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Napakasimple lamang po ito kung tutusin. Pero minsan nga yung kasimplihang instruction. Alam niyo ba kung bakit? Simpleng instruction nga, nahihirapan na tayo, di po ba? At syempre, alalahanin ninyo, napakasimple ng utos ng Panginoon doon sa paraiso. Doon lang sa paraiso, simple. Huwag niyong kakainin yung bunga ng puno na nasa gitna ng paraiso. Makakain nyo na lahat, huwag lamang yun. Ay, sumablay pa rin. Ganong katindi, ganong katindi yung tawag doon. Ganong katindi yung instruction ng Panginoon sa kasimplihan, nahihirapan pa rin yung mga taong sumunod. Hallelujah. Ay, nako. Kaya minsan, lahat po tayo dito hindi exempted. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo, kahit mga simpleng utos ng Panginoon, nahihirapan din po tayo. Aminin na po natin, mga kapatid ko. Okay, pasimulan na po natin dito po sa buhay po ni Sakeo. Ang dami ko pong nakita dito sa buhay ni Sakeo, yung maliit na tao, pero may dating pag-usapan natin to, the life of Sakeo. Okay. So, sa aklat ng Lucas, makikita po natin dito mga kapatid yung talata natin pong babasahin. Ayan, sabi ko nga mga simpleng salita lamang ito pero mahirap gawin. Minsan may mag-comment, napakasimple naman na itinuturo mo. Yun na nga, masarap doon simple pero hirap sundin, mga kapatid. Huwag na tayo magyayabang dito. Wala tayong pagyayabang, wala tayong pwede ipagmalaki. Kasi ang tapat natin pinagmamalaki, si Kristo. Sa pasimula pa lang ng utos ng Panginoon, simple lang, huwag mong kakainin yan. Lahat pwede mong kainin. Nahirapan si Adan at si Ebang sumunod. Ganun lang kasimple yun. Siguro kung tayo yung sa panahon natin, sinabihan tayo, huwag mong kakainin to. Sasabihin natin, kayo masama to para pagkailaw, pinagdadamot pa, di ba? Anyway, hindi po yun ang ating topic. Binibigyan ko lamang puntaan yung kasimplihan. Minsan nga, sabi ko nga, may mga nagko-comment kasi, ang simple-simple, ganon. Okay lang po yan. Hindi naman tayo doktor ng Biblia. Okay. Simpleng aral lang, okay na. Basta naiintindihan po natin. Okay? Basta importante dito si Kristo ay tinataas, basta importante dito ang Diyos ang napaparangalan. Okay, so sa aklat ng Lucas chapter 19, babasahin po natin yung pong mga ilang talata. Maiksi lamang po itong talata na ito. Biglang ubigsi mahaba-haba ito. But anyway, babasahin ko na. Pumasok si Jesus sa Jericho. Lucas chapter 19, okay? Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan at doon ay may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo. Mayaman talaga. Yumaman yata ito dahil sa korupsyon dahil inamin naman niya mamaya makita natin, okay? Doon ay may isang mayamang puno ng mga publikanos na nagngangalang Sakeo at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Hallelujah! At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak
At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus, kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka kagad sapagkat kailangan kong tumuli ngayon sa bahay mo. Oh, glory to God. Napakasarap makita ito. Alam niyo po, pag ini-apply po natin ito sa buhay natin, napakasarap sa pakiramdam. Yung bang mismong ang Panginoong Jesus na yung lalapit sa tao. At hanggang ngayon naman ginagawa ito ng Panginoong Jesus. Mamaya makita natin ito. Isa-isa natin to. At nagmamadali siyang bumaba. At tuwang-tuwang tinanggap si Jesus at lahat ng nakakita rito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika niya. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga duka ang kalahati ng aking ari-arian at kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito sapagkat lipirin ni Abraham ang taong ito. Hallelujah! Glory to God! Excuse po. Ay nako, napakasarap pag-usapan tong buhay ni Sakeo. Ay nako, isang mayaman o maaring yumaman dahil inamin naman niya doon sa isang bahagi ng talatang binabasa natin ang buhay ni Sakeo. Sabi niya, ibabalik ko kahit 4 na beses. Siguro yumaman dahil sa korupsyon. Sana lahat ganito pag nakakilala yung mga politiko natin na nakakakilala sa Panginoon Diyos at alam naman nila kung saan nanggaling ang kanilang kayamanan, pwede naman yatang ibalik sa mga tao. Ay, nako, bato-bato po sa langit, Okay. So, ituloy natin itong ating masarap na pinag-uusapan ngayon, si Sakeo. Isang maliit na tao, pero mayaman, milyonaryo. Napakayaman. Sabi dito, isang publikano na nagngangalan Sakeo. At sa kabila ng kanyang kaabalahan, nung marinig niya na dadaan si Jesus sa kanyang lugar, nagmamadali si Sakeo at hindi niya makita ang Panginoon dahil siya isang maliit na tao. Pero dahil sa kanyang kagustuhan, good morning ang aking kaibigan. Mamaya bati kita, okay? Dahil sa kanyang kagustuhan, ito yung sinasabi ko, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganito sana yung magiging attitude kapag tinamaan ka ng desire na totoong hanapin ang Panginoon at papasukin sa ating buhay, gagawa tayo ng paraan. At alam natin dito na ang Panginoong Jesus ay pinagkakaguluhan. Ang Panginoong Jesus, maraming taong nakapalibot. At nung malaman ni Sakeo na dadaan ang Panginoon na hindi niya alam na siya ang pakay ng Panginoong Hesukristo. Pero meron sa kanyang puso na nag-aapoy sa kanyang damdamin na gusto niyang makita ng personal ang Panginoon. At sa gitna ng kanyang kaabalahan, ulitin ko mga kapatid, si Sakeo ay maniningil ng buwis. Para itong BIR noong araw. Pero sa kabila ng kanyang kaabalahan sa trabaho, hallelujah, ito tayo. Sa kabila ng kanyang kaabalahan sa trabaho, iniwan niya yung kanyang trabaho para lang masumpungan at makita ang ating Panginoong Hesukristo. Ay nako, sabi ng Panginoon, di ba, nung makita siya, umakyat siya, gumawa talaga ng paraan si Sakeo para makita ang Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga po sa inyo, itong aral na ito, pare paalam, marami pong nakakaalam dito, pero hindi po yata natin naintindihan yung mga mangyayari po dito. Marami nakabasa na ng kwento ito. Dito, himay-himayin po natin isa-isa. Okay, so, sa madaling salita, nung marinig niya na dumadaan ang Panginoon Hesukristo, hindi niya makita kasi hindi natin alam kung anong height, walang binanggit basta sabi ng Bible, pandak. Wala namang sukat na inilagay. Kung 2 feet, 3 feet, hindi natin alam o naipit. Hallelujah. Hindi natin alam Pero sa isang banda, isa lang ang nakakita ko, dahil sa kagustuhan niyang makita ang Panginoong Yesus, ma-encounter ang Panginoong Yesus, gumawa siya ng paraan. At umakit siya sa isang mataas na puno upang makita niya ang Panginoong Yesus na lumalakad at dumadaan at hindi niya namamalayan na sa kanya pala pupunta. Kaya nang mapatapat sa kanya, tumingala ang Panginoong Yesus, Sakeo, bumaba ka, sa inyo ako pupunta.
Hallelujah! Glory to God! Ayan. Ano, sabi ng Panginoon Jesus sa kayo, bumaba ka sa inyo, ako pupunta. Ikaw ang sadya ko, sabi ng Panginoong Jesucristo. Nako, ito na. Paano ba ito sa ating kasalukuyang panahon? Nako, napakabigat naman nito mga... pasensya po kung may tatamaan. Kasi itong programa ito, hindi naman po religious ang dating-dating po dito. Tayo po nagbabahagi ng konting kaalaman. Okay? Sa kabila ng kaabalahan sa trabaho ni Sakeo, iniwan niya yung kanyang ginagawa at hinarap ang pagdaan ni Kristo. Minsan, dumadaan na ang Diyos sa buhay natin. Marami sa atin ay nagbabaliwala. Oh no! Marami sa atin, kahit kumakatok na ang Panginoong Jesucristo sa puso natin, marami ang nagbabaliwala. Oh no! Hindi ba sinabi ng Bible, ako'y nakatayo sa pintuan ng inyong puso at kumakatok at kung sino man ang magpapapasok sa akin, ako'y uupo at mananahan at uupong kasalo niya. Ay, yung iba kinakatok na, pero yung iba ay busy pa rin sa TikTok. Kumakatok na ang Panginoong Jesus, hindi maiwan-iwan ang TikTok. Ay nako, ano ba yan? Ay nako, paano ba tayo uunlad sa bayan natin, ang buhay Kristiyano natin? Paparating na si Kristo, minsan di pa natin naintindihan yung nais ipaabot sa atin ng Panginoon Diyos. Magkaiba talaga. Pagka talagang may desire, sabi ng iba, mahal ko ang Panginoon Diyos, pero hindi naman makita sa ating mga buhay. Sabi nila, takot kami sa Diyos, pero hindi naman makita sa buhay. Magkaiba po yung pinakita ni Sakeo. Kahit maraming trabaho nung malaman niyang dadaan si Kristo, ang ating Panginoong Yesus, grabe ang kanyang ginawang pamamaraan. Umakyat sa puno, isang maliit na tao, nagpumilit umakyat sa puno upang makita ang Panginoong Yesus. Samantalang sa panahon po natin ngayon, umaalingaw-ngaw ang mga pangangaral ng salita ng Diyos, baliwala sa mga taong ayaw magpakita sa Diyos. Grabe, ano? Magkaiba po talaga yung tinamaan talaga ng desire na maka-encounter ang Panginoon, samantalang kumakatok na ang Panginoon Diyos sa puso ng maraming tao, ang daming mangangaral, pero ang dami pa rin bingi sa salita ng Diyos. Si Sakeo ay isang makasalanan, ang sabi doon, siya ay isang makasalanan, sabi ng verse 1, at tapos sabi doon sa verse 2, siya naghahanap si Sakeo. Ano ba si Sakeo? Isang makasalanan, isang naghahanap ng kaligtasan. At sabi ng Panginoong Yesus, nung makita niya si Sakeo doon sa puno, bumaba ka, pupunta ako sapagat ang kaligtasan ay dumating sa iyong tahanan. Ito ang hindi naintindihan ng iba, na kapag ang salita ng Diyos ay pinapasok sa loob ng tahanan, ang kaligtasan ay dumarating sa buong sambahayan. Ay nako, kung bakit naman kasi yung iba ay tumatanggi kapag alam nyo, ang masakit po dito, sasabihin natin, aayain natin mag-Bible study sa kanilang tahanan, dumating na ang salita ng Diyos sa kanilang tahanan. Wala po kaming panahon, mayroon kaming pupuntahan. Kapag aayain mo mag-Bible study sa kanilang tahanan, meron po kaming pupuntahan. Hay nako, yan po ang katwiran ng karamihan. Ay paano makakasumpong ng tunay na kaligtasan, kaligayahan, kapayapaan, kasaganaan? Hindi yan mararanasan hangga't si Kristo ay hindi pinapapasok sa ating mga buhay at maging sa ating mga bahay. Kapag si Kristo ay hindi natin tinatanggap, maniwala po kayo. Ito ang sinasabi ng Bible. Sabi ni Kristo nung makita ng Panginoong Yesus si Sakeo, Sakeo, bumaba ka, hallelujah! Ang kaligtasan ay dumating sa iyong tahanan. Ganun sana. Ha? Ganun sana yung mga attitude natin, na kapag tayo ay dinadayo, magba-Bible study sa bahay at may nagpuntang manggagawa ng Panginoon, magalaka sapagat ang daladalang balita ay patungkol sa kaligtasan.
Gumagawa ng paraan si Sakeo para lang ma-encounter ang Panginoong Hesukristo. Nagpapapansin si Sakeo. Ang Panginoong Hesus maraming beses nang nagpapapansin sa atin, karamihan deadma. Oh no! Karamihan wala lang. Marami po kaming gagawin. Ang katwiran ng iba, maunawaan naman ako ni Lord. Sino may sabi sa inyo? Pag inaaya, mauna pa ang barkada, naku, maniwala po kayo mga kapatid, kung bakit hindi natin maranasan yung 100% breakthrough, marami tayong dahilan. Pag-araw ng pagsamba, biglang dumating si barkada, pasensya muna Panginoon, unahin ko muna si barkada. O kaya'y mauna muna ang lakwatsa bago si Jesus sa buhay natin. Oh no! Ay ganyan ang attitude po natin. May kakaiba po talaga. Iba yung ipinakitang desire ni Sakeo dito. Mapoy, tumakbo sa unahan. Nakipag-unahan sa Panginoong Hesukristo at nung makakita ng mataas na puno, umakyat siya at nagpapansin. Hallelujah! Iba ngayon ang Panginoong Hesus na nga nagpapapansin sa atin na ayaw pa natin pansinin. Naku, napakahirap mag-imbita ngayon. Maniwala kayo. Nakita nyo naman itong buwan ng Enero kung kanino binibigay itong pagdiriwang na to. Grabe, Grabe. Nakitang-kita natin sa buong mundo kung paano ipinagdiriwang ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Talagang nakikipagsiksikan na itong iba halos magpakamatay para lang makapunta doon sa kanilang sinasamba, ha? Sa atin, pagdating sa mga katulad po natin, mga believer o mga born again believer, napakahirap. Nako, Diyos ko. Nagpapapansin na ang Panginoon. Dito si Sakeo ang nagpapansin para siya mapansin, pero hindi niya namalayan na siya pala ang pakay ng Panginoon. Lahat tayo ay pinupuntahan ng Panginoong Diyos, pero sa totoo lang, hindi natin pinapansin ang kanyang imbitasyon. Hindi ba kapag kaaraw ng linggo may mag-aanyaya sa atin? Mag-amauutal tuloy ako. Hindi ba? Bawat gawain at mayroong imbitasyon, ang Panginoong Hesus po ang nag-iimbita, hindi po ang tao. Kapag may nag-iimbita po sa atin, patungkol po sa gawain ng Diyos, si Hesukristo na po yan sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya. Hindi na po bababa ang Panginoon sa panahon ito. Bababa siya sa pangalawang pagkakataon para sa final judgment. Yung iba yata gusto pang makita uli ang Panginoong Hesukristo, huwag po kayong mag-alala. Makikita siya ng lahat ng tao sa buong mundo sa araw ng paghuhukom. Huwag mainip. Yung mga naghahangad na makita pa uli at mismo ang Panginoong Hesukristo na po ang magsasalita, huwag po kayong mag-alala. Darating siya, huwag lang tayong mainip. Sabi nga na John chapter 12 verse 14, naging paborito ko. Itong mga salita niya na ipinapangaral na tinatanggihan ng tao, ito rin ang salitang ito ang gagamitin ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Ay nako. Isipin nyo, napakasarap ng attitude kagabi nung binabasa ko to. Sabi ko, tuntua ako. Ang cute ni Sakeo, ang lit-lit na tao, ang cute-cute niya. Bakit kanyo? Gumawa talaga ng iniwan, mayaman. Sinong mayaman ang magtatangka sa panahon ngayon? Sige nga, ihanap nyo nga ako ng isang mayaman ngayon na magdahangad pa. Kung meron man, salamat sa Diyos, yung aakyat sa puno. Halimbawa, may nangangaral ng salita ng Diyos, nagsisiksikan, tas aakyat sa puno. Kung meron pa, salamat sa Panginoon. Pero ito, napakayaman, sabi dito, isang mayamang puno, may kinikilala, may katungkulan sa pamahalaan, noong ng mga Hudyo, noong panahong ito. Nakalagay dito, isang puno ng mga publikano, leader ng mga publikano, umakyat sa puno, di ba? Kung may katungkulan ka, di ba? Nako, parang nakakahaya naman tong gagawin ko. Pero hindi, ibang klase si Sakeo, Ibang klase. Hindi niya alintana ang posisyon niya sa gobyerno. Hindi niya alintana kung ano yung kalagayan niya sa gobyerno, sa pamahalaan, sa pamayanan. Wala siya, hindi siya nahiya. Ang ginawa niya, umakyat siya sa puno para lang
mapansin ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi lang yon, makita niya mismo ang Panginoong Jesus. Nako, sa panahon ngayon, hindi pa nga opisyalis ang arte-arte na eh. Aaten nga lang, ang daming dahilan eh. Nako, ewan ko ba? Oh no! Maraming katwiran eh. Sabi ko nga, maraming aral po ang Bible na matututunan pa po natin. Minsan yung iba, may katungkulan sa pamahalaan. No? Hindi mo makikita ng ganitong, kinakailangan pag opisyalis ng pamahalaan, bigyan mo ng magandang upuan. Ay, nako. At saka, siyempre, dadalin mo sa VIP table yan. Pagka daayain mo sa gawain ng Panginoon Diyos yung mga opisyalis na yan, kinakailangan paparangalan mo yan. Dito si Zaccheo, ibang klase, no? Ibang klase sa kabila. Hindi niya alintana yung kanyang kayamanan, hindi niya alintana yung kanyang katungkulan sa gobyerno, sa pamahalaan. Ang importante lang sa kanya, isa lang ang kanyang goal, makita si Jesucristo. Hallelujah! Sanang ganun tayong lahat, mga kapatid. Hindi natin iniisip kung sino tayo sa lipunan. Ang iniisip natin, ito yung may apoy na gustong ma-encounter ang Panginoong Hesukristo. Ito yung may apoy sa kanyang puso na makita ang Panginoon. Ito yung may apoy sa kanyang puso na hinahangad niya yung personal encounter sa Diyos na buhay. Hindi alintana o iniisip ko ano man ang kanyang kalagayan. Minsan ngayon, napakahirap. Ultimo nga mga titulado na yung mga may title, Dr. Bishop, Apostol na ako, napakahirap. Hindi mo yung mapapakyat sa puno. Pero ako nakilala, magmi-mission eh. Alam niyo, anong araw, napasama po ako sa mission. Ito kwento lang ha, pasantabi po kung may nag-aalmusal, ano. Napasama po ako sa isang mission. Ngayon, meron po kaming kasamang ikangay medyo nakakaangat-angat ng konti. Ang CR, mabanggit pa santabi po ha, ang CR hindi po yung ordinaryong toilet bowl pong hukay po, umuhukay tapos may dadaanan pong kawayan sa ibabaw. Hindi makapunta. Ayun na ako, sabi ko, ano ba yan? Pag nasa mission ng gawain ng Panginoon, kahit ano, nag-mission ka, kung anong sitwasyon, iyon na yun ang lalakaran natin. Ayun na ako. Kaya sabi ko, nakaka-bless pala itong buhay ni Zaccheo. Hindi lang basta isang ordinaryong tax collector ito na may kaya sa buhay. Sabi nga ni Zaccheo, ang ganda nung design niya, Panginoon, kung may nadaya ako, ibabalik ko. 4 na beses ko pang ibabalik o 4 na ibayo. Sabi niya, pagbubutihin niya, tayo, nako, ang layo natin sa katauhan ni Zaccheo, no? Kaya sabi niyang Panginoong Jesus, isipin niyo mula sa bibig ng Panginoong Jesus, Zaccheo, sabi niya dito, dumating ngayon sa sambahayang ito ang kaligtasan. Kaya yung salita po ng Panginoon Diyos doon po sa mga naiimbitahan na pagdako po sa mga gawain, mga kapatid, yan po ay araw ng kaligtasan. Mga kapatid, ang mabuting balita ay dumating sa tahanan. Hindi yung gagawa pa po tayo ng dahilan, inaaya kang pumunta sa Bible study, iyo pang kinatatamaran. Sabi nga ay pag-aayaw, maraming dahilan. Pero pag gusto, victory. Maraming paraan. Victory. Hallelujah. Nakipag-unahan pa si Zaccheo, tamakbo siya, no? Kitang-kita dito sa talatang binabasa natin. Tumakbo si Zaccheo. Uy, mga kapatid, ito yung magandang marites ngayon. Tumakbo si Zaccheo, mga kapatid. At sa kanyang kaliitan, sabi ko nga, hindi ko malaman, wala po kasi nakalagay sa Bible na height eh. Basta pandak. Alam naman natin pagpandak. Hirap itong makipagsabayan sa matatangkad na tao. Siyempre, yung mga Middle East na tao ito, no? Mga taga-gitnang silangan, matataas ng mga lahi ito, pero meron din palang unano dito. Pero nakakatuwa siya, no? Gagawa ng paraan. Sana lang mga Kristiyano, ganito ang ginagawang attitude po natin pagdating sa Panginoon, marunong din tayong makipagsiksikan. Sana yung mga Kristiyano marunong makipagbalyahan pagka ang pag-uusapan, teka, gawain ito ng Panginoon kahit anong mangyari. Hindi eh. Iba ngayon pag may ayuda.
nakikipagsiksikan. Kapag ayuda pinag-uusapan, saka makikipagsiksikan. Pagka, ito, ugaling tao nga eh. Kaya lang, paano ba naman yung mga ugaling Kristiyano? Ano ba yan? Pagpupunta ng gawain, daming katwiran, pero pagpupunta sa ayuda, maniwala kayo, ang aaga, walang nalilate pag may ayuda. Di ba nung mag-pandemic, nauso-uso tuloy yung ayuda? Naku, grabe, nakapila lahat. Di lalo na pag-eleksyon. Ay nako, ano ba yan? Ito po'y realidad, real talk po ito ha. Sabi ko nga po sa inyo, ito po'y salita ng Panginoon na binibigay po yung paalala po sa atin. Sana magkaroon naman tayo ng ganitong apoy sa puso natin. Kapag narinig natin at hindi naman makakasagabal sa buhay natin, sa totoo lang, may trabaho nung araw na ito si Sakeo. Iniwan niya yung kanyang trabaho, iniwan niya yung kanyang gawain, mayaman tao, kilala sa lipunan, pero hindi niya ikinahayang umakyat sa puno, makita lamang ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Hallelujah! Kahit maliit na tao siya, mga kapatid. Victory! At talaga namang pagka ganitong ugali, siguro Sakeo nung marinig niyang dadaanan ng Panginoong Hesukristo, ito siguro ang kanyang nararamdaman. Yes! Ha? Di ba? Sigurado ko, kaya naman napapaindak si Sakeo. Ibang klaseng attitude dito. Ito yung pagkahinipo ng Panginoon ng isang tao. Ha? Hindi pa man sila nag-encounter kasi alam na ng Panginoon kung sino yung maliligtas. Pagkanda oras ng mga gawain, huwag na tayo mga twiran na kung ano pang gagawin po natin. Kung hindi naman talaga makaka-apekto sa buhay natin, ano bang mawawala sa atin kung susunod tayo sa Panginoong Hesukristo? Wala namang mawawala sa pagkatao natin, kundi nadadagdagan pa kapag inuuna natin. Sabi ko nga minsan, kumakatok na ang Panginoon, yung iba dead ma. Ay nako. Diba? Kumakatok na, sabi ng Revelation chapter 3 verse 10, ako'y nakatayo sa pintuan, kumakatok, ang sino mang magbukas sa akin, ako'y uupong kasalo niya sa hapag. Hallelujah! Yung iba hindi, kinakatok na nangyayari, puro TikTok yung iba. Huwag po kayo magagalit ha. Ito kasi realidad po itong nangyayari mga kapatid. Hindi po ito hearsay. Ito po'y reality na totoong nangyayari na minsan na dumadaan na sa atin ang Panginoon Jesucristo, hindi pa natin nalalaman. Minsan ang Panginoong Jesus na nga nagpapapansin sa panahon ngayon ayaw pa rin. Panay na nga ang paramdam. Hindi nyo ba alam panay na ang paramdam ng Diyos sa buhay natin? Hindi nyo ba alam na nangungusap na ang Diyos sa pamamagitan ng mga kalikasan na nangyayaring lindol, bagyo, baha, sakuna, dilubyo, lahat ng yan ay panawagan, gumising na tayo bago maging huli ang lahat. Pero some of us is still dead ma sa sitwasyon ng panahon po ngayon. Hindi pa rin nagigising yung iba. At tapos yung iba nahihiya pa pag hindi nabigyan ng pansin dyan. Hallelujah! Ay nako, kailan tayo gigising? Kailan tayo gigising? Minsan ang dami nating katwiran, ang dami nating dahilan. Ibang klase si Sakeo, iniwan ang trabaho para kay Kristo. Hindi po sinasabing talikuran yung trabaho. Ito yung pagkakataon kasi na ma-encounter niya ang Panginoon. Ang pong ibig ko sabihin, sana naman pag linggo, ibigay natin yung para sa Diyos ay para sa Diyos. Iwan naman natin sana yung mga bagay na hindi naman, wala namang kinalaman sa araw ng Panginoon. Yung para sa Panginoon Diyos, ipagkaloob po natin at ipagkatiwala po natin sa Kanya. Kaya hindi umaasenso ang buhay natin kasi marami tayong dahilan. Dumadaan na ang Panginoong Hesus sa buhay natin, dinededma pa rin natin. Ay kita nyo, sabi niya, pagkasabi ng Panginoong Hesus, Sakeo, pupunta ka ako sa bahay nyo, lumundag si Sakeo pababa. Hindi natin mababasa yung salitang lumundag, pero common sense, sa isang excited na tao, common sense po yung pag-uusapan,
natural, bay, ito pala ang bisita ko, ang kinikilala at dinadakilang Hesukristo ng buong Jerusalem. Ay, sino hindi mapapalundag? Ako man ang lumagay sa kalagayan ni Sakeo, kahit tayo po ay may problema sa katawan, ika nga, pagka ang dakilang Hesukristo ang darating, aba, ay natural, lulundag ako pababa. Sana gano'n kapag may kumakatok, oy, may pastor na dumadalaw sa bahay nyo, sana napapalundag din kayo pababa. Hindi dumarating na si pastor ng buhay ninyo, yung pastor ng buhay ninyo na nagdadala sa inyo ng aral ng salita ng Diyos. Sasabihin, pastor, sandali lang, may kausap pa ako. Pastor, diyan ka lang muna ha, sandali lang ha. Naku, paghihintayin ka ng 1 oras, naku nga si pastor. Ha, pag yung pastor ang bisita, baliwala doon sa iba, ay nako. Ay nako, ewan ko ba kung bakit may ganyan mga tao. Kapag lingkod ng Diyos, double honor dapat. Hindi Kapag napasabay si pastor at may imbis na harapin yung pastor, ang pastor pag dumating sa bahay nyo, may dalang blessing yan. Ha? Hindi ho pabigat ang pastor, yan ay manggagawa ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Ay tingnan ninyo, bagamat hindi po si Kristo, sa katawan po ni Kristo, wala na po ngayon. Huwag nyo hintayin si Kristo pa bumaba bago nyo harapin si Kristo. Judgment na po ang kasunod. Pag dumarating ang manggagawa ng Panginoon, abay double honor naman dapat. Kung kahit anong ginagawa sasabihin pa na iba, minsan naranasan ko, sandali lang pastor, naglalaba pa ho ako. Maupo ka lang po muna dyan. May kausap lang po ako. Ay, apo. Tapos pag inimbitahan ka pa sa party-party nila, naku, maniwala, ando ka lang sa isang tabi. Nga. Ay, ako, ewan ko ba. Kung bakit minsan hindi namamalayan ng tao, kaya hindi tayo binebless ng Panginoon Diyos kasi minsan mali ang ating pagkaunawa. Ay, nako. Ito nyo si Sakeo, ini-imagine ko rito, umakyat sa puno. Okay, tingnan natin, umakyat sa puno. Dumaan ang Panginoon si Kristo. Nung sinabi ng Panginoon, Sakeo, dyan ako pupunta sa bahay nyo. Ano sa palagay nyo? Maglalakad, magagapang pababa. Lulundag yun. Hallelujah! Ha? Ibang klase. Yung iba, pag dumarating ang lingkod ng Diyos, nakasarado bahay Para bagang may dalang salot ang lingkod ng Diyos. Pag dumarating, pinagtataguan nako, yan ang isang malaking pagkakamali. Ay, nako. Pag malayo pa natin, andiyan si pastor, sabihin mo, wala ako. Wag, mga kapatid, tandaan po natin bilang mga mensahero ng Diyos, ang dala po natin ay mabuting balita. Sa buhay natin, tandaan po natin, alam nyo sa panahon ngayon, maraming kaparaanan ang ginagawa ng Panginoon Diyos upang mapukaw ang ating pansin sa Kanya. Ginagamit na ng Diyos sa mga kalikasan, may mga lindol, may mga baha, may mga bagyo ng buhay upang matuto tayong tumawag sa Diyos. At huwag na po nating hintayin pang mangyari ang lahat ng yan na kaganapan sa magulong mundong ito. Ngayon pa lang mag-umpisa na tayong lumapit sa Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon sa araw nito ng Martes na tayo po ay blessed na blessed, mga kapatid. Hallelujah! Glory to God! Sana yung mga papansin ng Panginoon ay pansinin po natin. Huwag na po natin pairalin ang tigas ng ating mga ulo. Hallelujah! Glory to God! Sana naman mainit at maalab na pag-uusap po ng salita ng Diyos ang ating pong pinagdaanan ngayong umaga. Alam nyo, isa po nakikita ko, ang Diyos po talaga gumagawa ng parang para mapukaw ang ating mga bising panahon. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos, ang kay Cesar ay para kay Cesar. Buhay ay sisigla. Glory to God. At sana ay magising po tayo sa ganitong klase ng pag-uusap po natin ng salita ng Panginoong Diyos. Huwag natin binabaliwala ang mga panawagan ng Panginoon.
na mayroong nagmamahal. Maraming pong salamat, dakilang Diyos na buhay sa umagang ito na kami ay pinagpala ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa isang mainit at makabuluhang pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Dito po'y tumimo sa aming mga puso at i-bless mo ang lahat ng makakapakinig ng aral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. Pagka ang Panginoong Jesus ang nagpapapansin sa atin, marami sa atin deadma. Pero pag ang mundo ang nagpapansin, ako grabe, ano? Grabe, nag-uuna. Pagka nagpapansin ang piyesta, sugod tayo. Pag nagpapansin ang kasalan, sugod tayo. Pag nagpapansin ang bigay ng ayuda, sugod tayo. Pero pag nag-anyaya ang Panginoon sa simbahan, may dahilan na yung iba sa atin. Siya'y nakikinig sa atin, tayo ay kanyang mahal. Hallelujah! Maraming pong salamat doon sa mga bagong pangalan. Nakalampas na po yung iba. Hindi ko po nabasa. Sa susunod po, babatiin ko po kayo. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay at sa inyong pagdaan. To God be the highest glory. Ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Isa na mo matagumpay na araw ng Martes na tayo ay blessed na blessed. Tuwing gabay, tinig na mula sa Diyos. Dalangin ko sa Banal na Espiritu Santo naway maunawa natin itong isang masarap at masayang pag-aaral ngayong umaga. Salitang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Mga pinagpalang mga lingkod ng Panginoon, marami pong salamat sa inyong lahat dyan. At sa ating kagawad Susan Corpus ng San Jose City, magandang umaga. At Sister Mariana Nathan ng Barangay Tabulac, pinagpalang araw, mga kapatid, ang Panginoong Jesus araw-araw ay nagpapapansin po sa atin. Yung iba lang talaga ay deadma. Isa na namang masayang araw ng Martes, mga kapatid. Ingatan po kayo ng Panginoong Diyos sa inyo po mga gagawin, lalo na po itong mga nariritong sumusubaybay. Ingatan kayo ng Panginoon at manda po kayo, pagpalain kayo ng Diyos. Ay sa puso mo, magpagkailanman. Tinig sa itaas, pagtawag. Bigay po natin ang lahat ng klase ng papuri at pasasalamat sa dakilang lumikha. Sa puso mo, magpagkailanman. Masarap pag-usapan ng mga ganitong klase ng topic, lalo na sa mga Bible character na katulad ni Sakeo, na makakilala at nung maramdaman niyang ang paparating ang Panginoon, nararamdaman pa na niyo, naririnig niya, siyempre nagkakagulo mga tao, iniwan yung trabaho. Hindi ko sinasabing huwag magtrabaho, baka ma-misinterpret po ako ng iba. Ang sinasabi ko, minsan sa araw ng ating pagsamba, pwede pang iwan muna natin ang trabaho. Yung para naman sa Diyos, ibigay na natin. Nagpapapansin na nga ang Panginoon, ayaw pa natin pansinin. May mga tao minsan, papansinin lang ang panawagan ng Diyos pag may malala ng sakit. Pag nadidisgrasya, saka lang papansinin ng Diyos. Pag may problema, saka lang tatawag sa Diyos. Pag maraming pera at busy-busy sa pagtatrabaho, hindi pinapansin ng Diyos, pero panay ang papansin ng Diyos, hindi pa rin pinapansin. Yun po yung realidad. May dalang pag-asa. Yun po yung katotohanan na hindi po natin matatakasan. Sabi nga, hindi natin madadala ang kayamanan sa langit. Wala tayong madadala pagbalik natin sa Diyos. Yung mga naghahangad na makita pa ang Panginoon ng face to face, huwag ho kayong mainip. Darating po siya. Mayroon hong pagbabalik na gagawin ng Panginoon. Yan po ay nakasulat na. Huwag kayong mainip, huwag kayong mainip. Yung mga ayaw magbigay ng pansin sa Panginoong Hesukristo at ang gusto pa ay ang Panginoon mismo magsasalita, darating po siya. Dahil siya'y tunay. May tamang oras po dyan. Yung mga may stiff neck na ayaw lumingon sa panawagan ng Panginoon Diyos, darating po siya. Mga kapatid, may oras pa po tayo at may panahon pa po tayo para magpatuloy po tayo sa panawagan ng Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay tapat. Tinig sa itaas. Tinig
sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay Ay, good morning Ate Edna Rasay mula sa Sariaya, Quezon. sa itaas, ang tanging mong buwing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Kay Sister Grace Bucalon ng Llanera, San Francisco Llanera, Nueva Ecija. Magandang umaga sa ating mga kapatid dyan. Siyempre yung mga taga Santa Cruz Zambales, kay An Ebuen at kay Warner Alimurong ng Santa Cruz Zambales. At siyempre mga kapatid po natin dyan mula sa United States of America, yung mga nanonood po dyan kay Brother Henry Velasco, yung ating kaibigan dyan na mga nanonood dyan, at siyempre sa iba pang panig ng Amerika, meron po tayo mga kapatid po dyan. Good morning po dyan. Good morning. At siyempre yung nasa Italy kay Sheila Soto, yung mga nanonood po dyan. At yung mga mag-anak ko dyan, kila Ate Faith de la Rosa mula sa Jonglay family na nasa Milan, Italy. At siyempre sa Taiwan, kay Edeline Rosena, magandang umaga. Yung mga taga-Oman dyan, yung mga sa Qatar, yung aking kapatid dyan na nasa Qatar, magandang umaga. God bless kapatid. At yung mga nasa UAE, meron pong nag-message po na from UAE. Salamat po sa inyong panonood sa Tinig sa Itaas. At siyempre, huwag po kayo yung mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, kumusta na po yung mga taga South Cotabato dyan, yung kapatid po natin dyan sa Mindanao, yung mga nasa Davao, sa Jensan na nanonood sa Leyte. Yan, hindi ko na po kayo naisa-isa kasi mga kapwa Pilipino po tayo dyan, pero salamat po sa inyong panonood po dyan, yung mga taga Luzon, yung mga taga Isabela na nanonood din po. Marami pong salamat dyan. At yung mga taga Maria Aurora, taga Baler Aurora, ay salamat po. Yung meron pong nanonood dyan from Tugigaraw. Salamat po ng marami po sa inyong lahat dyan. Huwag po kayong magsasawa, sapagat ang salita ng Diyos ay may daladalang pagpapala sa ating mga buhay. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawin. O yung mga nanonood dyan mula sa Quezon Province, yung aking mga kababayan, kamag-anak dyan sa Lukban, Quezon, sa Gumaca, Quezon, sa Candelaria, Quezon, ang mga De La Rosa family at ang mga Tidon mula sa Laguna at ang Abril family na aking mga kamag-anak. Sikat may dalang pag-asa. Marami pong salamat sa aking mga kamag-anak na nakikinig po ngayon. Kulang pasalamatan siya. Mayroon mang suliranin, dapat lang alam. Isa po yan sa ating pong achievements na mismong kapamilya ay nanonood. At gumagabay sa atin, tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Tayo po ay blessed na blessed nung araw ng Martes mga kapatid, at lahat ng mga anak ng Diyos na naririto, I declare and decree in the name of Jesus, blessing be upon you today. Favor upon favor and blessing upon favor you will receive today in the mighty name of Jesus. Victory! Marami pong sorpresa ang Diyos katulad nito. Ito pong pagbisita ng Panginoon kay Sakeo is a big surprise sa buhay ni Sakeo. Kayang-kaya niyang wakasan. Ang pag binisita ka ng salita ng Diyos sa bahay mo, it's a big surprise. Kaya wag po niyo yung binabaliwala. Tayo ay kanyang mahal. Pag dinalaw ka at ang daladala ay salita ng Diyos, umanda ka. It is a big surprise. Ibig sabihin may gagawin ng Diyos. Kung meron nang ginagawa ang Diyos, may gagawin pa ang Diyos. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawin. Yung mga tamad sa Bible study, minsan ina-underestimate nila yung Bible study. Do not underestimate the power of God's Word. God's Word can change from nothing to something. God's Word can change from rags to riches. Do not, sabi ko nga palagi ito, pinanintigan ko, do not underestimate the power of God's Word. Hallelujah!
Okay, marami pong salamat sa inyo pong lahat dyan na mga sumubaybay at nagtiyaga. Salamat po. Ang Diyos po ang magbalik sa inyo ng lahat ng masaganang biyayang nagmumula sa kanyang kaharian. Glory to Jesus! Paalam na po sa inyo pong lahat yan. To God be the highest glory. Siya lamang ang maparangalan. Siya lamang ang dapat pasalamatan. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Maraming salamat mga kapatid sa Panginoon. Isang mapagpalang Martes at blessed na blessed. At sa lahat ng mga papasok sa trabaho, ingatan po kayo ng Panginoon Diyos. Yung mga papasok sa eskwela, ang mga anak po natin ay ingatan ng Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesucristo at tayo po ay magtagumpay sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tangi mong gawing gabay. Tinig na mula sa God bless. Paalam na po sa inyong lahat dyan. Magkita-kita po tayo sa araw ng bukas na punong-puno po ng pag-asa. Magkita po tayo mga kapatid sa araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes at po konting paumanhin kapag hindi po tayo nakapag-live. Okay, but anyway, to God be the highest glory. Tuloy-tuloy po tayo dito po sa ating programang inaabangan ang Tinig sa Itaas.